proteksyon laban sa mga abusong medikal. Walang sino man ang mapipilit na sumailalim sa anumang medikal o psikolohikal na panggagamot, proseso at pagsusuri o kaya'y bimbinin sa isang pasilidad na medikal ng dahil sa orientasyong sexual o pagkakakilanlang pangkasarian. Ang karapatan sa malayang paglalahad ng opinyon at pamamahayag. Ang lahat ay may karapatan sa malayang opinyon at pamamahayag. Ano man ang kanilang orientasyong sexual o pagkakakilanlang pangkasarian, kabilang dito ang paghahayag ng anyo o pagkatao sa pamamagitan ng pananalita, pagdadala ng sarili, pananamit, katangian ng katawan, pagpili ng pangalan o iba pa. Ang karapatan sa malayang asembleya at pagsapi sa mga samahan. Ang lahat ay may karapatan sa malayang pagtitipon at pagsapi sa mga samahan, kabilang ang nauukol sa mapayapang demonstrasyon. Ang karapatan sa malayang pag-iisip, konsensya at relihiyon. Ang lahat ay may karapatan sa malayang pag-iisip, konsensya at relihiyon. Hindi maaring gamitin ng Estado ang mga karapatang ito upang pangibabawin ang mga batas, patakaran o gawi na pumapawi sa pantay na proteksyon ng batas o kaya ay nagdudulot ng diskriminasyong sanhi ng orientasyong sexual o pagkakakilanlang pangkasarian. Ang karapatan sa malayang pagkilos. Ang lahat ng naninirahan ng legal sa loob ng isang estado ay may karapatang pumunta kung saan nila gusto at manirahan saan man sa nasasakupan ng nasabing estado. Ang karapatang humanap ng asilo. Ang lahat ay may karapatang humanap at magtamasa ng asilo o santuaryo sa ibang bansa upang makaligtas sa pang-uusig. Hindi maaaring alisin, palayasin o ipatapon ng isang estado ang isang tao sa kung saan ay maaaring pahirapan, usigin o dumanas ng pagkakamalupit, makahayop o mapanghiyang trato o pagpaparusa bunga ng orientasyong sexual o pagkakakilanlang pangkasarian niya. Ang karapatang magbuo ng pamilya. Ang lahat ay may karapatang magbuo ng pamilya, anuman ang kanilang orientasyong sexual o pagkakakilanlang pangkasarian. Ang karapatang lumahok sa buhay pampubliko. Bawat mamamayan ay may karapatang sumali sa mga usaping publiko, kabilang ang mahalal, lumahok sa pagbubuo ng mga patakarang may kinalaman sa kanyang kapakanan at upang mabigyan ng pantay na serbisyo publiko at trabaho sa mga pampublikong ahensya. Ang karapatang lumahok sa buhay pangkultura. Ang lahat anuman ang kasarian ay may karapatang lumahok ng malaya sa buhay pangkultura at upang ipahayag sa pamamagitan ng pagsali sa mga usaping pangkultura. Ang karapatang magtaguyod ng mga karapatang pangtao. Ang lahat ay may karapatan bilang sa individual o sa pakikipagtulungan sa iba na magtanggol at magpatupad ng mga karapatang pantao sa pambansa at pandaigdigang saklaw nang walang diskriminasyong sanhi ng orientasyong sexual o pagkakakilanlang pangkasarian. Ang karapatan sa mabibisang lunas at pagtutuwid ng kamalian. Bawat biktima ng paglabag sa karapatang pantao ay may karapatan sa mabisa, sapat at karapatang mga remedyo. Ang mga hakbang na naglalayong bigay ng reparasyon o nauukol sa ikabubuti ng mga biktimang may iba-ibang orientasyong sexual at pagkakakilanlang pangkasarian ay hindi maihiwalay sa karapatan para sa mabibisang lunas at pagtutuwid ng kamalian. Pananagutan. Karapatan ng lahat ng biktima ng paglabag sa mga karapatang pantao, kabilang ang nakapaloob sa mga prinsipyong ito, na papanagutin ang mga may sala, sila man ay tuwiran o di tuwirang responsable, opisyal man ng gobyerno o hindi.
Ang God o Gender and Development ay isang pananaw at stratehiya na naglalayong isulong ang pagkapantay-pantay ng kasarian sa lahat ng aspeto ng lipunan. Layunin nitong alisin ang diskriminasyon at hindi pantay na pagtrato batay sa kasarian, lalo na sa mga kababaihan, LGBTQ at iba pang marginalized na grupo. Sa Pilipinas, ang GAD ay isinusulong sa pamamagitan ng mga batas tulad ng Republic Act 9710, Magna Carta of Women at mga programa ng gobyerno nagtatakda ng at least 5% ng budget ng mga ahensya para sa GAD initiatives. Kasama rito ang gender sensitivity training, pagsasama ng perspective sa mga proyekto, at pagbibigay ng suporta sa mga biktima ng gender-based violence. Iba't ibang hakbang tungo sa pagtanggap at paggalang sa kasarian. Gender equality, nananatiling malaking issue at hamon ng pagkakapantay-pantay ayon sa kasarian. Sa Pilipinas, kahit malayo na ang narating ng kababaihan sa larangan ng politika, negosyo, media, akademya at iba pang larangan, nananatiling biktima pa rin sila ng diskriminasyon at karahasan. Ngunit hindi lamang silang naharap sa diskriminasyon at karahasan, maging ang mga kalalakihan rin ay biktima nito. Panguli, ang itinawag ni Hillary Clinton 2011 na invisible minority ay ang mga LGBT. Ang kanilang mga kwento ay itinago, inilihim at marami sa kanila ang nananahimik dahil sa takot. Marami sa kanila ang naharap sa malaking hamon ng pagtanggap at pagkakapantay-pantay sa pamilya, paaralan, negosyo, lipunan at maging sa kasaysayan. Kaya naman ang gender equality o pantay na karapatan at oportunidad sa lahat ng kasarian ay dapat isulong at paintingin, sapagkat kung hindi magiging pantay ang turing sa bawat kasarian, kung ito ang magiging basihan ng pagkatao ng isang individual, ito ay mag-aaring magdulot ng hindi pantay na pagtrato. Kampanyang He4She.org. Ang He4She.org ay ipinag-isang kampanya ng UN Women para sa pagkakapantay-pantay ng kasarian. Ito rin ay naglalayong isama ang kalalakihan sa laban sa di pantay na pagtrato sa kababaihan at para rin sa karapatan ng kababaihan. Noong ika-20 ng Setyembre taong 2014 sa punong tanggapan ng United Nations, pinangunahan ni Emma Watson ang isang kampanya para sa He4She.org. Si Emma Watson ay isang aktres mula sa United Kingdom na nakilala sa kanyang mga pagganap sa pelikula ng Harry Potter series. Bilang Hermione Granger, itinalaga si Watson ng UN Women, isang ahensya ng United Nations para sa pagkakapantay-pantay ng mga kasarian at sa ikabubuti ng kababaihan. Bilang UN Goodwill Ambassador, pinangungunahan niya na ang kampanyang He4She. Dito na nagtatapos ang aming pagtatalakay at paglalahad ng iba't ibang uri ng prinsipyo o karapatan. Ano ang God, gender equality, kumpanyang He4She at Emma Watson. Kami ang pang-apat na pangkat hanggang sa muli.